Walong dahilan kung bakit ka dapat mag-alaga ng pusa. Una, stress reliever. Nakakatulong sila upang makabawas ng stress para sa kanilang owner. Ayon sa pag-aaral, ang pakikipag-interact sa mga pusa ay nakakatulong sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng tinatawag na emotional security, lalong-lalo na sa mga bata. Ito ay nakakatulong sa atin upang magkaroon ng isang masarap at mahimbing na tulog. Ang tinatawag na PAR ng mga pusa ay maihahambing sa isang sports therapy kung saan ito ay gumagamit ng mechanical vibration at iba't ibang frequency. Nakakatulong ito sa pagre-relax ng ating mga muscles at napapalawak ang kapasidad ng ating mga tendons o yung structures na tumutulong sa paggalaw ng ating mga buto. Pangalawa, low maintenance. Ang pag-aalaga ng pusa ay masasabing low maintenance. Well, hindi siguro sa lahat ng pagkakataon, pero hindi tulad ng mga aso. Ang mga pusa ay may abilidad na maglinis ng kanilang mga sarili gamit ang kanilang dila. Kung minsan tinatawag silang scavengers dahil sa kanilang pagiging independent, kung minsan kapag sila ay napabayaan ay kaya nilang gumawa ng paraan upang makahanap ng pagkain upang makasurvive. Pangatlo, hindi mabaho alagaan. Ang mga pusa ay hindi masyado namamaho. Kung muli nating ikukumpara sa mga aso, katulad ng nabanggit natin kanina, ay kaya ng mga pusang maglinis ng kanilang mga sarili. Sa katunayan nga ay 90% ng buong araw nila ay inilalaan lamang nila sa paglilinis ng kanilang katawan. Kinakailangan lamang nilang magbigyan ng maayos na training sa paggamit ng leather box at kapag natutunan na nila ito ay wala ka ng poproblemahin sa kanilang pag-ihi at pagdumi. Pang-apat, tahimik lamang sila at halos hindi nag-iingay. Mahilig ka sa hayop, subalit ayaw mo sa maingay na kapaligiran o hindi pwede sa bahay niyo ang maingay. Kung ganon, pwede kang mag-alaga ng pusa. Sa kabuuan, ang pinakamalakas na meow na kayang gawin ng karamihan ng mga pusa ay 45 decibels lamang na kasing lakas lamang ng isang tahimik na radio sound, huni ng ibon, tunog ng refrigerator o tunog ng ulan. Ang pagmiyaw ng mga pusa ay hindi nakakaistorbo sa iyong mahimbing na pagtulog maging sa mga kasamahan mo sa bahay o sa iyong mga kapitbahay. Panglima, mainam sila para sa apartment life. Nababagay sa iyo ang pag-aalaga ng pusa, lalo pat kung ikaw ay nakatira sa isang apartment, although walang specific na formula na magagamit upang makalkula ang eksaktong amount of space na kinakailangan ng mga pusa. Depende ito sa pusa at depende din sa needs ng mga pusa. Subalit in general, sinasabi ang mga pusa ay nangangailangan ng at least minimum of 8 square feet of total living space. Ang mga pusa ay hindi nangangailangan ng malaking espasyo kagaya ng mga aso, subalit kailangan din ng mga pusa na maging in control sa kanilang personal space. Ito ay nakakatulong upang maramdaman nila na sila ay secure, malayo sa panganib, lalo pat kung meron silang space na mapagtataguan at matutulugan. Pang-anim, makakatulong sila sa pedya o mga bata. Sa isang pag-aaral ng pediatrics o yung mga eksperto sa kalusugan ng mga bata, ito ay makakatulong sa pagbawas ng pagkakaroon ng sakit ng mga bata. In general, kung magkakasakit man sila ay kakaunting gamutan lamang ang kailangan. Ayon sa pag-aaral, sa pamamagitan ng pag-stimulate ng pusa sa immune system ng mga bata, nagiging maganda ang immune response nito na makakatulong sa paglaban ng iba't ibang virus at bakterya. Pero payo lang sa may asthma, mas magandang kumonsulta muna sa inyong doktor kung kayo ba ay maaaring mag-alaga ng pusa. Pangpito, nagiging responsableng tao ka. Kadalasan sa mga cat owner, ang kanilang mga alagang pusa ay rescues o yung iba naman ay napulot lamang nila at inaalagaan. Kadalasan nagiging problema ang paggalagalang pusa sa labas na kung minsan nga ay nagiging problema sa isang lugar. Marami sa kanila ang napapahamak o kaya naman ay namamatay. Kaya't ang pag-aampon o pag-rescue ng isang pusa ay pagliligtas na rin ng isang buhay. Pangwalo, ang pag-aalaga ng pusa ay mayroong benepisyo sa iyong kalusugan. Ang pag-aalaga ng pusa ay nakakabawas sa peligro ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga may-ari ng pusa ay mas kaunti ang chance na maka-experience ng atake sa puso at iba pang sakit sa puso. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.